Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Samahan niyo po ako ngayong araw na to para sa ating kauna-unahang daily devotion. No? Ang salita po na pag-aaralan natin ngayon ay manggagaling po sa Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Actually, magfo-focus tayo ngayong araw sa verse 3. Pero hayaan yung basahin ko sa inyo yung buong verse 1 to 6 ng Mateo chapter 5. Okay? Ang method pong gagamitin ko ay basahin ang salita ng Diyos, obserbahan ang binasa, aplikasyon sa binasa at manalangin tayo. Salita. Sabi po dito sa Mateo chapter 5 verse 1 to 6. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang kanyang mga tagasunod, ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Verse 4, mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Verse 5, mapalad ang mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. And verse 6, mapalad ang mga taong hangad matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Obserbasyon. Ang una po nating obserbahan na verse sa apat na observation ay ang verse 3. No? Basahin po natin. No? Ang sabi po sa verse 3, mapalad ang taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Ang verse na ito ay bahagi ng Beatitudes o mga pagpapala na itinuro ng Panginoong Hesus sa sermon sa bundok. Dito ipinapakita ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba at umaasa sa Diyos. Ang mga nagkukulang sa Diyos ay tumutukoy sa mga taong may spiritual na kahirapan. Iyon ang mga nakakaalam na hindi nila kayang mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Unang obserbasyon, ang pag-amin ng spiritual na kakulungan, ang pagpapakumbaba, o ang pag-amin ng spiritual na kakulangan, no? Number 1, ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay unang hakbang sa pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Ang mga nagkukulang sa Diyos ay handang kilalanin na sila ay makasalanan unang-una, walang kakayanan at nangangailangan ng awa at biyaya ng Panginoon. Sa mundo, ang kahinaan ay madalas tinitignan bilang kabiguan, ngunit sa kaharian ng Diyos, ito ang susi sa tunay na kalakasan. Pangalawa, pagbabalik loob sa Diyos. Ang pagkilala na kailangan natin ng Diyos ay nagtutulak sa atin na talikuran ang sariling lakas, kayabangan at kasalanan. Ito ang nagbubukas ng pinto para sa Diyos na maghari sa ating mga buhay. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga taong umaasa sa kanilang sariling kakayanan, kundi sa mga nagtitiwala sa Kanya ng buong buo. No? Hindi po tayo dapat umasa sa ating sariling kakayanan dahil hindi yun yung tinitingnan ng Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon, ang karihan ng Diyos ay hindi sa mga taong umaasa sa kanilang sariling kakayanan, kung hindi sa mga nagtitiwala sa Diyos ng buong buo. Pang-apat, kabaliktaran ng prinsipyo ng mundo. Sinasabi ng mundo na ang tagumpay ay nakasalalay sa sariling pagsisikap at pagiging self-sufficient. Ngunit, binabaliktad ito ng Panginoong Hesus. Ang tunay na pagpapala ay nasa kababaan ng loob at pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa sarili. Ang pagtitiwala sa sarili ay nagbubunga ng pagmamataas
Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng kalayaan at kapayapaan at biyaya sa buhay natin. Huli, pagpapala ng kaharian ng Diyos. Ang pangako ng talatang ito o ng verse na ito ay ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong umaamin ng kanilang spiritual na pangangailangan. Ang kaharian na ito ay hindi lamang isang hinaharap na gantimpala kung hindi kasalukuyan na realidad para sa nananalig sa Panginoong Hesukristo. Ang kanilang buhay ay napupuno ng presensya ng Diyos at sila ay nagiging bahagi ng kanyang gawain dito sa lupa. Aplikasyon, mga practical application po, no? Una, kilalanin ang iyong pangangailangan sa Diyos. Araw-araw suriin ang iyong puso at itanong, kanino ako umaasa? Sa Diyos o sa sarili ko? Magpakumbaba at umasa sa Kanya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pangalawa, magpakumbaba sa panalangin. Ipakita ang inyong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na nagpapahayag ng iyong pangangailangan sa Kanya, sa Kanyang gabay, lakas at pag-ibig. Pangatlo, labanan ang pagmamataas ng mundo. Tandaan na ang lahat ng tagumpay at biyaya ay nagmumula sa Diyos, hindi sa sariling kakayanan. Kaya magpasalamat at magtiwala tayo sa Kanya ng buo. Konklusyon. Ang Mateo chapter 5 verse 3 ay nagpapaalala na ang tunay na pagpapala ay nasa kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos, hindi sa yaman, kapangyarihan. Ang mga nagpapakumbaba ay nagiging bahagi ng Kanyang kaharian at natatagpuan ang kagalakan at kapayapaan ng tanging siya lamang, ang tanging Diyos lamang ang nakakapagbigay. No? Kaya, pwede po ba tayo manalangin? Hayaan niyo pong manalangin ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabing sa umaga, sa tanghali o sa gabing ito sa mga nakikinig, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, na bubuksan niyo ang aming mga puso upang i-apply ang mga pinag-aralan namin ngayong araw na to. Buksan niyo po ang aming puso para tanggapin at maging mapagkumbaba sa harap niyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, turuan niyo po kami araw-araw. Gabayan niyo kami araw-araw. At Panginoon, ganun din po, nananalangin kami sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid sa simbahan, ang kagalingan na hinihingi ng may mga sakit, Panginoon, at ang pagpapala at biyaya niyo, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po. God bless you po.